Mada, this is the G-Connect V3 installation demo. Ano ba yung nasa G-Connect V3? So, sa V3 natin, wala na yung installation ng Python and Node.js. Ginawa na natin siyang portable. Okay, so proceed lang tayo sa installation process. So, unang-una, download natin yung zip file ng G-Connect V3. Provide ko yung link sa description. So, ito siya. Code. Tapos, i-download natin yung zip. So, dahil ginawa natin siyang portable, medyo may kalakihan na yung file niya. Nasa 500 MB. Kasi wala na tayong pinagsama na natin yung Python tsaka yung Node.js na application dito. Kasi sa V2 tsaka yung V1 masyadong maraming complication dun sa installation, maraming nagkakamali tsaka maraming hindi nakakapag-proceed kasi nasa stuck sila dun sa installation process. So tinanggal na natin yung part na yun. Talagang diretso run anywhere na yung G-Connect V3 natin. Okay. So ayan, so na-download na natin. I think completed na. Ayan, so nasa 157 MB pala. So hindi pa naka-zip kasi siya kaya ganyan, pero pag once extracted na siya, medyo may kalakihan niya, nasa 500 MB. So yan, extract lang natin siya. Extract all. Diretso na yan. Actually kahit saan yan naman siya extract. Ayan. And diyan ko na rin in-extract sa downloads para tuloy-tuloy. Ayan. Siguro fast forward lang natin dito na part kasi medyo matagal-tagal. Ayan, so extracted na yung folder natin. So buksan lang natin. Ayan, yung pag-launch ng G-Connect V3 is itong launchpad na nasa main folder. So, launch nyo lang siya. Sa initial launch, possible may mga prompt kayo na makikita. So, i-ano nyo lang, run anyway. So, yan, launch natin. Ayan, Windows. Okay. Okay. So, mali lang yung Okay. So, yung sa akin kasi naka virtual machine ako, nasa Mac kasi ito, kaya hindi niya nadidetect. So, ang gagawin ko, lipat ko lang yung file doon sa pwede sa drive C, pwede sa desktop. So, ilagay ko na lang sa drive C siguro. Ayan. Lipat ko lang sa drive C. Pero for mga Windows system naman, mga Windows unit, dapat hindi nyo ma-encounter ito. Yung downloads kasi natin na folder is nakapat sa Mac, hindi sa Windows, kaya hindi niya ma-recognize. So, ilipat lang natin. Ayan. So, ayan. Buksan natin. And dalawang folder pala to. Sige. Anyways, buksan na natin. Launch natin ulit. Ayan. Ayan. So, nag-launch na kagad, no? Wala tayong in-install na kung ano-ano. Diretso na launch. Okay. So, ayan. I-minimize ko lang muna yung ibang Windows. Ayan. Pakita natin yung install. Pakita natin na gumagana yung application natin. Gagawin pala natin is i-run mo natin initial config. Ayan. Ayan, of course, hindi yan mag-run kasi nga wala pa yung service account tsaka yung API key. So, gawin natin. Meron na ako naka-ready na yung service account tsaka API key ko. Yung sa inyo, yung mga naka-install na ng version 2,
kunin nyo na lang din sa folder ng version 2, paste nyo lang din sa version 3 yung API key tsaka yung service account, copy paste lang. Yung mga new users naman, provide lang ako ng link kung paano gumawa ng API key tsaka service account sa Google. Tapos nasa ako, papasok kayo dito sa sa app na folder, tapos i-paste nyo lang yung API tsaka yung service account. Ayan, replace lang. Ayan. So balik tayo, run natin ulit yung initial config. Okay, ayan. Okay, so wala na yung API key tsaka service account error. No CSV file found in your raw CSV folder. Okay, so wala kasi, hindi pa tayo naglagay ng CSV file, no? So balik tayo, ito yung CSV file, voucher list, na ito yung supposedly galing sa controller, no? Kumuha lang ako ng sample para makita lang natin na gumagana. So ilagay ko lang sa raw app folder, tapos yung raw CSV same dun sa V2, nasa raw CSV file, raw CSV folder nyo siya ilagay yung voucher list. Okay, so ayan, minimize lang natin, run natin ulit. Sige, run initial config ulit. Tingnan natin, ayan. Okay, so makikita natin sa console, no? Ayan. Ginagawa niya na yung, ina-upload niya na yung mga laman ng CSV file natin. Ayan. Same pa rin naman sa V2. Ang pinagkaiba lang talaga ng V3 is wala na siyang installation ng Python tsaka ng Node.js. Diretso na siya. So ayan, ayan. Okay. So yan, bibigyan tayo ng macro. Ayan. So ayan. Ayan, may macro na. So yung macro na yan, yun yung i-import natin dito sa MacroDroid. Ayan, so dahil na natin makreate yung G-Connect macro ngayon, i-import natin siya sa MacroDroid. Okay, so punta lang tayo sa MacroDroid, import, storage, tapos select lang natin yung Google account na gamit natin. Punta tayo sa share with me, tapos G-Connect na folder, meron nakalagay G-Connect, Gcash. Okay, so ito yung pinaka-latest. Ayan, click lang natin siya. And then, yung nasa baba, G-Connect, Gcash, Maya. Tingnan natin. Okay, so initially, ayan, wala pang laman nyo. Yung voucher code nyo, wala pang laman. Ayan, so, i-run natin yung extract and sync para magkalaman yung mga vouchers. So, ayan, run lang natin. Ayan, so may ano pa pala, may isa pa tayong hindi na ilagay, yung URL. So ayan, lagay lang natin yung URL ng macro natin pala. Ito yung nakalimutan natin. So dito siya kukunin sa webhook, configure, tapos copy, paste lang dito. Ayan. Close. Balik natin. So may URL na. Run ulit natin yung extract and sync. Natin yung output niya sa terminal. Ayan, nag-upload na siya. Na-upload niya na yung mga voucher codes. Ayan.
Ayun. So, dapat nandito na yan. Tingnan natin. Local variables, yung voucher codes. Ayan. So, ayan. May laman na, no? Diyan na yung mga voucher codes. Testing ng mga voucher codes. So, ito ready na to para sa automation. Pwede nyo na tong gamitin mag-send ng GCash sa Maya. So, hindi ko lang mapapakita kasi naka-USB debugging mode ako. Nadidetect ni GCash yung naka-enable yung developer mode. So, hindi natin mapapakita hindi natin makikacast sa screen. Basta ito yung pinaka-process niya showing na gumagana yung V3 kahit wala na tayong installation ng Node.js tsaka Python. Tsaka lastly, itong print vouchers i-test na rin natin. Ayan, pakita lang natin na nagpiprint pa rin siya. Ayan, so adjust lang natin ng konti, hindi nakikita yung logo. Ayan. Medyo na-delay siguro. Ayan, pero may logo naman siya. Ayan, na-delay lang. Pero ayan, may logo naman. Ayan, nagpiprint naman yung vouchers. Okay. So, working naman lahat. And that's it for this demo. Thank you very much. See you sa mga next videos. Bye-bye.